Ay nako, nakakainis, di ba? Lalo na pag paulit-ulit, nakakainis kasi minsan tinulungan mo na, pang-inis pa. Yung parang tipong binigay mo na yung kamay mo, pati baraso mo kinukuha pa. Naku po, di ba? Kulang na lang ipag-pray mo, Lord, kunin mo na. Parang awa mo na, Panginoon. Pero alam nyo, maraming bagay sa buhay natin na ginagawan tayo ng masama. Marami ring mga pangyayari minsan ay pinapahintulutan ng Panginoon na may mangyaring masama, lalo na minsan sa mga mahal natin sa buhay. May mga pagkakataon na mismong yung pinagkakatiwalaan mo, meron ding gagawing hindi maganda sa iyo. Pero mga kapatid, alam nyo ba, di ba? Palagi kong sinasabi sa inyo, mga ka-AAP, ano yung sinasabi ko? Si Lord, hindi tinitingnan kung ano yung ginawa sa'yo. Ang palaging inaabangan ni Lord, ano yung magiging reaksyon mo sa ginawa nila sa iyo. Maraming bagay sa buhay natin ang minsan hindi natin makontrol ang ating sarili, lalo na kung nakakaranas tayo ng mga negatibong bagay. Maraming pangyayari sa buhay natin na frustrate tayo, nawawalan tayo ng gana. Hindi natin magawa yung mga bagay na dapat gawin natin sang-ayon sa panuntunan ng Panginoon. Pero gusto kong paalalahanan kayo sa sinasabi sa Roma 12, talatang 2, na ganitong sinasabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po dito, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Sa mga pagkakataon na naiinis ka, sa mga pagkakataon na hindi mo na alam ang gagawin, pwede bang tahimik ka muna, stop ka muna, manalangin at sabihin sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako. At alam ko, kikilos ang Panginoon.